So, good morning, grade 9. Good morning, sir. Morning, sir. Okay, ayan. So, tapos na tayo sa mga batas ng isang mamimili or consumer, tama? Ayan, so dito naman tayo sa inflation or inflation. When we say inflation, ano sa palagay nyo kung ang ibig sabihin ng inflation? Sige nga. Pagtaas ng Pagtaas, yes. Pagtaas ng pagtaas ng presyo. presyo ng isang produkto, Ano pa? pagbawas siguro. Pagbawas? Pagtaas or pagbaba? Yes, that's inflation. Ano pa? How about Farrell? What's your idea about inflation? Same as car, sir. Ha? Same as yung idea ni Carl. Okay. Yung parang idea rin ni Carl. How about Nicole? Ganon din ba? Paghihirap. Paghihirap. Punta tayo sa paghihirap. Okay, so ang inflation, atin nang talakayin. So, page 62 sa inyong mga worksheet. So, ang inflation at ang paraan ng pagsukat nito. Ayan. So, napapansin mo ba na ang bilang at dami ng mga produktong nabibili mo ngayon ay di na kasing dami ng mga produktong nabibili mo noon. Ayan. So, naitatanong mo ba sa iyong sarili kung ano ang dahilan ng mga ganitong pangyayari? Ayan. So, some reasons kung bakit parang, for example, noon meron bang face mask? Meron bang face shield? Di ba kukonti? Bakit ngayon ang dami na? Yung ganitong bagay, yung ganitong mabili or binibili natin, noon, bakit kukonti na lang ngayon? Di ba? Something like that. Natanong nyo na ba yon? Yung kung meron kayong mga pinaka-paboritong binibili noon pero ngayon medyo parang wala na. Or kukunti na lang. Yung manok yung sumasagot Okay, so ito yung mga some reasons kung bakit ganon yung nangyayari. So, ang mga presyo ng bilihin ay tumataas, tama? Okay, open your cam, open your mics. So, ang presyo ng mga bilihin ay tumataas. Tama ba to? Tumataas nga ba ang mga presyo? Yes. Yung Nauuso. naabutan nyo pa ba yung candy na dalawa piso dati? Naabutan nyo pa hindi na? Binting ingan, sir. Binting, di ba? So dati, Ngayon wala na. ang candy dati dalawa piso. Ngayon, parang 3 pesos, dalawang candy na lang. So ganon, di ba? Nagmamahal siya. Really. Sabi nga nila, brief na lang tsaka panty ang bumababa. Okay. Bakit? Yung double Patas mint ba nila yan? doon kanila, Yung activate. sila Tibit. Bakit? Magkano? Double mint Lima nila, 5 tatlo. Lima tatlo. tatlo. Grabe Mahal naman. Okay. Pero nabutong yung tagpipiso lang yun Kaya nga, sir, nagtataka ako, bumibili ako, yung 3 piraso lang, sabi niya, walang ganyan, 5 na ngayon. Okay. So, sa makatuwid, ang inflasyon, ito yung meaning niya, ay ang patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo o halos pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya. So, inflation, pagtaas ng pangkalahatang presyo. Ayan. So, ang pagtaas ng presyo ng ilang produkto, kahit na ito pa ay ang importanteng produkto ng mga mamimili katulad ng bigas, karne at iba pa, ay hindi maaaring pagbasihan na may nangyaring inflation. Lalo't higit na isang minsanan, ngunit malawakang pagtaas ng presyo ang lahat ng bilihin sa buong ekonomiya ng bansa ay hindi maaaring tawaging sitwasyon na may inflation.
So, sa isang sitwasyon na may inflation, walang malinaw na equilibrio na nangyayari. Kung kaya't walang matatag na presyo, walang matatag na presyo. So, ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas sa iba't ibang antas. So, upang mas maintindihan mo kung ano ang inflation, alamin natin ang mga iba't ibang konsepto na may kaugnay sa inflasyon. So, may iba't ibang konsepto sa inflasyon. Una dyan ay ang deflasyon. So, pag sinabing deflasyon, ito ay ang kabaliktaran ng inflasyon. Ito yung pagbaba ng presyo at pagtaas ng totoong kita or real income. So, pagbaba ng presyo at pagtaas ng real income. So, that is deflation. Yun yung kabaliktaran ng inflasyon. Meron naman tayong tinatawag na boom. Headshot. Charot. Ito ang pinaka mataas na punto ng sikliko ng kalakalan or trade circle. So, mayroong magandang takbo ng ekonomiya, mababang antas ng kawalang trabaho at mayroong kasaganaan. Yun yung tinatawag natin na boom. So, ibig sabihin, maganda yung takbo ng ekonomiya, may mga halos may trabaho ang lahat. Ayan. Lahat nakakakain ng 3 beses sa isang araw, ganun. Mas marami, di ba? That is boom. So, ito yung graph natin. So, yung boom, yung pinakamataas, yung depression, yung pinakababa na ekonomiya. So, this is the sikliko ng kalakalan. So, parang ano lang din, yung sa may buhay, di ba? Yung pagtaas ng gano'n, yung, alam niyo yun, sa may, basta, yung sa chart ng ano, parang bundok-bundok lang din. Ayan. So, kapag sinabing a depression, ito ay ang kabaliktaran ng boom. So, ito ang pinakamababang part ng sikliko ng produksyon kung saan malaki ang antas ng kawalang trabaho sa loob ng mahigit 1 taon. So, nagkukulang ng trabaho ang mga tao. Meron naman tayong tinatawag na slump. So, ito ang kalagayan kung saan may may pagbaba ng presyo ng mga pagkain or mga bilihin kasabay ng pagbagal ng takbo ng ekonomiya. Yun yung tinatawag natin na slump. So, mababa ang presyo ng bilihin, mabagal din ang takbo ng ekonomiya. So, kunti ang pumapasok, mababa ang bilihin. That is slump. Recession, ito naman ang pangkalahatang pagbaba ng ekonomiya sa loob ng ilang buwan. Ayan, so I think nangyayari sa atin itong recession dahil sa lockdown. Kasi nga hindi nakakapagtrabaho ang karamihan. That is recession. So, ilang buwan din yun, di ba? So, stagflation. So, tumutukoy naman ito sa ekonomiya na may paghinto kasabay ng inflasyon. Okay? So, yung pagtaas ng mga presyo, pero humihinto ang ekonomiya. So, sa normal na kalagayan, kung saan mayroong pagtaas ang ekonomiya, ito ay kadalasang may kaakibat na inflasyon. Ngunit, sa stagflation, mayroong inflasyon na walang pagtaas ng ekonomiya. So, tumataas ang bilihin, pero hindi tumataas ang ekonomiya. Okay, that is stagflation. Meron namang slumpflation. So, yung slump ulit, pagbaba ng presyo, pagbagal ng takbo ng ekonomiya. Dito naman sa stagflation, kaparehas ng stagflation, slumpflation, kung saan mayroong mataas na antas ng antas ng kawalang trabaho at pagtaas ng mga bilihin. So, walang trabaho ang mga tao, pero tumataas pa ang bilihin. That is slumpflation. Okay? So, meron din tayong reflation. So, ito ay sitwasyon na may bahagyang inflation. So, halimbawa, kontroladong inflasyon. So, ito siguro yung tumataas ang gas, maybe. Ang gasolina. Dahil kontrolado ng pamahalaan, something like that. That is reflation siguro.
Pero bahagya lang naman. Siguro, basta kontrolado. That is reflation. Meron din tayong disinflation. Tumutukoy sa proseso ng pagbaba ng presyo ng bilihin. Disinflation. Meron din tayong inflationary gap. So, isang kondisyon kung saan ang pangkalahatang demand ay higit na mas malaki kaysa sa pangkalahatang supply. So, mas maraming nangangailangan ng ganitong produkto pero kukunti ang supply. That is inflationary gap. We have the Phillips curve. So, ayon kay A.W. Phillips, mayroong trade-off sa pagitan ng kawalang trabaho at inflasyon. So, halimbawa, sa sitwasyong may mataas na inflasyon, may pagbaba naman ng antas ng kawalang trabaho at vice versa. So, kung tumataas ang antas ng kawalang trabaho, bumababa naman ang inflasyon. Parang ganon. Ayan. So, pagsukat ng pagbabago sa presyo. So, paano ba yan? So, bago natin malaman ng mayroon ngang inflasyon na gaganap sa ating bansa, kailangan natin munang alamin kung paano sukatin. Okay, isang unang hakbang ay ang pagbuo ng price index. Ano ba yung price index na yan? Ito ay ang average ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at ikumpara ito sa presyo ng isang batayang taon. So, may tatlong elemento na dapat bantayan sa pagbuo ng isang price index. Number 1, ang mga lalamanin ng produkto ay tinatawag na master basket or market basket. So, ang halaga ng bawat produktong kasama sa basket at ang batayang taon na siyang gagawing punto ng paghahambing. So, ang pagpili ng lalamanin ng market basket. Medyo stable. Wait lang. Ayan. So, tingnan natin. So, ang mga bagay na lalamanin ng market basket ay depende kung anong klaseng price index ba ang gagawin. So, ito ay Consumer Price Index or CPI. Ang dapat na makikita sa market basket ay ang mga produkto na malawakang ginagamit at binibili ng consumer. Wait lang. So, ano ba yung mga produkto na malawakang ginagamit at binibili? Shampoo. Bigas. Bigas? Shampoo? Yes. Yes. Mga hygiene kits, di ba? Yung mga malawakang ginagamit naman. Kasi lahat naman ng tao, siguro pa, ay nagtututbrush, naliligo, di ba? Kumakain, di ba? Ayan, so yun yung mga malawakang ginagamit. Okay, so ang halaga ng pera ay ang purchasing power ng kita ng bawat mamamayan. So halimbawa, ang abilidad na makabili ng mga produkto at serbisyo. So ito ay katumbas ng konsepto ng totoong kita or the real income. So may negatibong relasyon sa pagitan ng halaga ng pera at ang pangkalahatang presyo ng mga bilihin. So kapag mas mataas ang presyo ng mga bilihin, mas mababa ang halaga ng pera, di ba? Yung 1,000 natin ngayon parang 100 pesos na lang eh. Kasi nga mataas na yung presyo ng bilihin. Yung dating 5 pesos mo na makakabili ka ng halos 10 candy, yun, 3 yung binibili nyo, double mint. Parang ganon. So, yung halaga ng pera parang kumukonti na lang. Kasi nga, mahal na ang bilihin. So, ito yung Consumer Price Index naman. So, ang CPI isang gamit statistiko na siyang nagpapakita sa pagbabago sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin mula sa batayang taon hanggang sa kasulukuyang taon. So, sinusukat nito ang mga pagbabago sa halaga ng pera. So, meron tayong mga hakbang sa pagbuo ng CPI. So, ang pagpili ng batayang taon or base year. Pag sinabing base year, ito ay taon
na siyang pinagbabatayan kung saan ang mga pagbabago sa presyo kumpara sa ibang taon ay nakasalalay sa porsyento nito. So, ang batayang taon ay dapat na nasa normal na taon. So, halimbawa, taon na kung saan ang ekonomiya ng isang bansa, ang political na kalagayan, at ang mga presyo ng bilihin ay matatag. When we say matatag, so hindi mababa, maraming trabaho, ganon. So, ang pagpili ng lalamanin ng market basket, so mga produktong napili para sa market basket ay dapat nakabase sa kasulukuyang paggasta ng isang typical na pamilya. So, ang mga produkto ay hindi dapat nasasara lamang sa isang particular na estado ng lipunan. So, ito ay dapat nasa ilalim sa panlasa ng pangkalahatang populasyon. So, halimbawa, ang mga mamahaling jacket at mga mamahaling sasakyan ay hindi dapat isama sa listahan kasi hindi naman lahat nakakabili ng mamahaling jacket. Hindi naman lahat nakakabili ng mamahaling sasakyan. Di ba? So, ano ba dapat yung mga lalamanin ng market basket na yan? Yung mga normal lang na pwedeng bilhin or kayang bilhin ng karamihan. So, hindi mo rin pwedeng isama yung ano ba dyan? Basta mga mamahaling, ganun. Ayan. So, ang presyo ng mga napiling produkto. So, ang mga presyo ng mga napiling produkto na dapat or ay dapat na makuha, mapagkakatiwalaan institusyong nangangalaga ng mga datos nito mula sa kasalukuyan at sa inaharap. So, ang market or ang basket ay ilalagay sa presyo ng batayang taon. So, ang index ng batayang taon ay dapat na nakalagay sa 100. So, ang presyo ng parehas na nilalaman ng basket ay ilalagay sa pangkasalukuyang presyo ng mga bilihin. Ayan. So, ito yung formula natin. Kasalukuyang presyo ng bilihin times 100 is equal to the current year. Tama ba to? Ayan, tingnan natin. Ito yung halimbawa niya. Ito yung mga item natin. Presyo ng batayang taon. Index ng batayang taon. Presyong kasalukuyang taon. Index ng kasalukuyang taon. Bigat ng bawat taon. Bigat. Independent ng kasalukuyang presyo. So, meron pagkain. Ayan. So, batayang taon, 50. Damit, bahay, pamasahe, I should say. Presyo sa kasalukuyang taon, 30 pesos. Yung pamasahe natin, 20 pesos. Diba? Na doble. Ayan. So, tignan natin. So, halimbawa, yung formula natin, kasalukuyang presyo ng bilihin times 100 divided by presyo ng batayang taon. So, for example, sa pagkain, so, kasalukuyang presyo ng bilihin is 30 pesos. Ayan, so 30 pesos divided by 50. That is presyo ng batayang taon. So, ito siya, 50. So, 30 divided by 50 times 100. Ang makukuha natin dyan ay 60. So, 60 index ng kasalukuyang presyo. Ayan. That is 60% ng index ng kasalukuyang presyo. So, itong damit naman, 120 divided by 100. Ganun siya. 120 divided by 100. Ilan ba yun? Solving na si Rinser. Solving na tayo. Sa damit naman, tingnan natin. 120 divided by 100. That is 1.2 times 100. That is 120% na index sa kasalukuyang presyo. So, mas mataas talaga yung or mas malaki talaga yung itinaas niya. So, bahay, meron tayong 250 divided by 200. Ayan, that is 1.25 times 100, that is 125. I mean, baliktad pala. Tama, that's 125 na index. Ayun. So, ilang porsyento na itinaas or binaba ng presyo ng bilihin. Ayan siya. So, tandaan mo, ang inflasyon ay patuloy
na pagtaas ng pangkalahatang presyo o halos pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya. Ayan. Ayan. So, inflation, yun yung, basta, always remember, ang inflation ay yung pagtaas ng pangkalahatang presyo. That is inflation. Ayan. So, may tinatawag din tayo na mga batayan sa inflation. Una dyan ay ang mga tao na gumagamit ng mas maraming salapi para makabili lamang ng iilang produkto. Siyempre, mahal yung mga binibili niyan. Ang halaga ng pamumuhay ay tumataas. Mayroong patuloy na pagbaba ng halaga ng salapi. At ang mga presyo ng bilhin ay tumataas. Ayan. So, totoo ba to? Meron naman tayo talagang patuloy na pagbaba sa halaga ng salapi. Kasi nga, nagmamahal ang presyo or tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya, yung 1,000 pesos natin, parang 100 pesos na lang ang halaga niya. Diba? Papansin nyo yun, yung baon nyo dati na 50 pesos sa isang araw, parang wala nang halaga. Pangkain na lang, magkano na lang yung budget meal ni ni Mami Beth. 30. 35. Diba? Ano lang yung laman nun? Itlog, tsaka? Manok, yung manok pa nila aligi. Meron pa yung hotdog. Linambong lang. Diba? Okay. Diba ganun lang siya? Kasi nga, tumataas ng presyo ng bilihin naman. Kaya yung pera natin, wala nang halaga or bumababa na talaga ang halaga. And Uy, huwag kayo ganyan. ang halaga- Naka-record yun. ang halaga ng pamumuhay ay tumaas. Okay. Wala, naka-record pala siya. Naka-record yan. So, ang CPI naman Wala ay kayo isang... dyan. Okay. O, ang CPI ay isang gamit statistiko na siyang nagpapakita sa pagbabago sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin mula sa batayang taon hanggang sa kasalukuyang taon. Yung computation kanina na times 100. So, batayang taon, tapos yung itinaas niya. So, ilan yung itinaas? That's 100. That is that percent. Parang ganon. Yun. Nakuha? Hindi naman tayo masyado mag-compute ng ganyan. Okay, naintindihan bang inflation? Yeah, sir. Nakuha ba? Yes, ma'am. Basta always remember, may mahal ang bigas. Mahal ang kantin. Okay. Ang bigas. Mahal ang bigas. Okay, so that's all. So, ang sasagutan nyo ay ipopost ko sa Edmodo. Okay? Ayan. Yes, ma'am. Makakanood na rin. Hi. Mm. Hindi ko pa tapos yung pinapanood ko eh. Okay, so that's all. So, pagpo-post na muna ako sa Edmodo. Bye-bye. Thank you for Yes, joining. sir. Sir, ano yun, Nay? Okay, sir. Okay, pagpo-post muna ako sa Edmodo. Bye-bye.